Tayo'y lumapit sa Diyos sa panalangin. Laman ng puso sa Kanya ay sambitin. Pangangailangan at suliranin sa Kanya ay ilapit. Siya ay nakikinig sa panalangin. Siya ay tapat, sa atin ay nagmamahal. Kanyang biyaya ay laging sapat. Sa karamdaman at kahinaan, sagot niya ay kagalingan. Siya ay tumutugon sa panalangin. Ang Diyos sa atin ay tunay na nagmamahal. Mga pangako niya ay may katuparan. Tayo ay magkaisa, lumapit sa Kanya. Pagpapala niya sa atin ay laan. Tayo'y lumapit sa Diyos sa panalangin. Laman ng puso sa Kanya ay sambitin. Pangangailangan at suliranin sa Kanya ay ilapit. Siya ay nakikinig sa panalangin. Siya ay tapat, tapat. Sa karamdaman at kahinaan, sagot niya ay kagalingan. Siya ay tumutugon sa panalangin. Ang Diyos sa atin ay tunay na nagmamahal. Mga pangako niya ay may katuparan. Tayo ay magkaisa, lumapit sa Kanya. Pagpapala niya sa atin ay laan. Ang Diyos sa atin ay tunay na nagmamahal. Mga pangako niya ay may katuparan. Tayo ay magkaisa, lumapit sa Kanya. Pagpapala niya sa atin ay laan. Pagpapala niya sa atin ay laan. Pagpapala niya sa atin ay laan. Praise you God. Hallelujah. Praise you Jesus. Isang pinagpalad magandang umaga po sa bawat isa. Sa mga nanonood na po, mga nandyan na po sa ating online. Hallelujah Lord. Bago po pa tayo mag-start ng ating mga panalangin, umpisahan po natin ang ating prayer for the nation sa isang pagbubukas na isang panalangin. Amen. Praise you God. Hallelujah Lord. Dakilang Diyos, makapangyarihang Ama, tunay nga po sa umagang ito, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo po sa bawat isa. Hallelujah, Lord. Ikaw po ang aming lakas, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming maaasahan sa buhay namin ito, Panginoon.
kami nananatili sa mundong ito dahil sa iyo, Panginoon, sa lakas, sa buhay na ipinagkakaloob mo po sa amin. Salamat sa bagong umaga, sa bagong pag-asa, sa bagong kalakasan na ipinagkaloob mo po sa bawat isa. Dalangin nga po namin na pangunahan mo kami, ang iyong banal na Espiritu, ang manguna sa bawat isa na mananalangin sa umagang ito. Ikaw po ang magbigay sa amin ng mga dapat namin ipanalangin. At ikaw po ang magpaalala, Panginoon, ng lahat ng dapat namin ipag-pray sa umaga ito. Salamat po, Panginoon. Samahan mo kami sa aming pananalangin sa umaga ito. Sa iyo po ang mataas na kapurihan. Sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen. Praise you, God. Hallelujah, Lord. At bago nga po tayo magsimula, hallelujah. Muli po, magandang umaga sa lahat ng mga nanonood na po, mga nandyan po sa ating online. Hallelujah, Lord. At sa umaga pong ito, bago po natin simulan ang ating mga pananalangin ay magpuri po muna tayo, mag-worship muna po tayo sa ating Panginoon. Sa pangunguna po ni Brother Baldwin Montano. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo sa amin. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Salamat, salamat. Ang buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal.
na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala nang naalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala nang naalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Basta't ikaw, Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Thank you, God. Tunay nga pong napakabuti ng ating Diyos. At basta't kasama natin ang ating Panginoon, wala tayong hindi magagawa. Lahat ay kaya natin gawin dahil kasama natin siya. Amen? Sabi nga po dito sa Colossus 4:2 na binigay ng ating kapatid kaninang umaga sa kanyang verse. Sabi po dito, maging matyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Kaya ito lamang pong pananalangin natin ang ating mapangahawakan ng ating communication sa ating Panginoon. At ito po ang best weapon natin sa ating mga pagsubok sa buhay, sa mga karamdaman. Ito po ang pinakamabisang gamot. Sabi nga po, the best medicine ang ating prayer sa ating mga kapatid, sa ating bansa, lalo na po sa ating bansa sa mga nangyayari ngayon. Kaya good morning po muli sa lahat po na nandyan na sa online. Si Mimi, si Sister Arlene, at ang aking classmate, Cecil. Good morning. Isang pinagpalang umaga sa iyo, sa inyong lahat. Amen. At bago po natin simulan ang ating pananalangin sa umagang ito, tawagin po natin ang magbabahagi ng salita ng ating Panginoon.
ang magbibigay lakas sa atin sa umagang ito. Pinatawagan ko na po si Sister Justine Del Rosario. Amen. Blessed morning po sa bawat isa and welcome po sa ating prayer for the nation. And for this morning, ang ating pong verse is in the book of Luke 16 verse 10. Sabi po dito, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. So what's the connection of this verse sa ating pong pananalangin? So this verse teaches us how to be grateful and faithful. Kaya nga po ang title natin for this morning for our sharing is Prayer with a Grateful Heart. Yan, grateful po ba ang ating mga puso? Yan po ang nais ng ating Panginoon. Kasi nga, di ba, the Lord loves the cheerful giver. And that also the faithful prayer warrior. Ayan. So, the first point po na nakuha natin dito on how to be trustworthy with very little and how to be trustworthy with much. So, una po na kailangan natin meron tayo is grateful heart. Because a grateful heart is a trustworthy heart. Yan po ang kailangan na puso na meron tayo. We must be grateful in everything that we receive, in every situation we face, and sa anumang mga panahon, pagkakataon, o anumang sitwasyon, kagaya nga na sinasabi po sa kanta. Because a grateful heart is a trustworthy heart. Kapag grateful yung puso mo, natuloy na mapagkakatiwalaan ka sa bagay na nililedi sa iyo ni Lord. Kaya we must be grateful every day as a prayer warrior and every time we pray to the God. And second one is, you should know, or we should know rather, that prayer is not just a response, but it's a preparation. So, we must be grateful in everything na nangyari sa atin. And the best thing that we can do as a response for that, hindi lang po ang prayer. But we must use the prayer as a preparation for everything na nire-ready sa atin ng Panginoon. So, every morning, when we wake up, diba, dahil po ay nananalangin kasi hinahanda natin ang ating sarili sa anumang mga mangyayari sa bawat araw. Kaya right now, we must use the prayer not just a response to our situation, but we must use it as a preparation sa mga pwedeng mangyari sa araw na to o sa anumang pagkakataon ng buhay natin. Kaya, we should always pray because prayer will prepare us for something God has planned for us. Kaya, let's continue to trust God in every little and big things na sinasama natin sa panalangin. Kung si Lord, pinagkakatawanan tayo sa maliliit na bagay at ganoon din sa malalaking bagay, tayo rin po, patuloy tayo magtiwala at maniwala sa ating Panginoon sa pananalangin natin sa maliliit na bagay at ganoon din po sa malalaking bagay. Kaya, let's continue to do this. And another thing, prayer keep us humble, grounded, and connected to God's faithfulness. Why humble? Kasi po, tayo po ay hindi dumidepende sa sarili natin, but dumidepende tayo sa ating Panginoon. Kapag nag-pray tayo, hindi tayo yung nag-i-stand doon, kundi si Lord po mismo. Si Lord yung nandyan, si Lord yung magbibigay ng strength, si Lord yung magpo-provide, si Lord talaga yung bahala sa sitwasyon na meron tayo. Kapag tayo ay nananalangin, hindi tayo dumidepende sa sarili natin, dumidepende tayo sa malaking Diyos na meron tayo. And of course, because prayer keep us also grounded and connected to God's faithfulness also. So, kagaya ng cellphone, di ba? Our cellphone is used para makapag-communicate tayo with other people, with our loved ones, and higit sa lahat, ganun din kailangan natin para sa ating Panginoon. Pero, good thing, ayan, di mo kailangan bumili ng cellphone para makakonect ka kay Lord. Because prayer is a wireless weapon, invisible weapon that you can use to stay connected to God. And ang prayer pa, ang pinaka-powerful wireless weapon that you can have para matalo agad yung enemy, para mapakinggan agad ni Lord yung prayer mo. I mean, yung laman ng puso mo, yung laman ng isip mo ngayon, and ano man yung nais mong mangyari today. And kapag pinagkatiwala mo yan kay Lord, magiging successful po yan. Kaya let's continue to become humble. Ayan. Let's continue to be prayerful because prayer keep us humble, grounded, and stay connected to God. And lastly, we should know that prayer is not a reaction, but it's a lifestyle.
Why? Ayan po, di ba? Ang dami po nangyari sa Pilipinas ng mga nakakaraang buwan. Lumindol, bumaha, bumagyo. And yun yung pinakalitas natin na experience since lalo yung super typhoon. And nakita natin how God works, di ba? How prayer works talaga kapag tayo nananalangin sa ating Panginoon. Yeah, that's the best thing we should do. Yung pag-react natin na yun. Na patuloy na nanalangin tayo, yun yung the best na gagawin natin. Pero, we should not always do that lang para i-defend lang tayo ni Lord dahil ayun na yung sitwasyon na pinagdadaan natin, nakakatakot. But we must use the prayer as our lifestyle. Kasi, just like what we said earlier, the prayer is not just a response, but it's a preparation for something that God has planned for us. Kaya, we must use the prayer as part of our lifestyle dahil iba po ang magagawa ang prayerful life na meron po tayo. Marami pong answered prayer, maraming pagpapala, at higit sa lahat, nire-ready ka sa bagay na nais ni Lord na ibigay sa'yo. Kaya, ayun po, remember that a grateful heart, a prayerful heart, is a magnet for God's blessing too. Kaya, let's continue to pray to God dahil alam natin na merong ginagawa ang Panginoon, malaki ang Diyos natin. Kaya, ayun po, let us continue to devote ourselves in prayer, just like the verse in the book of Colossians 4 verse 2 says. Sabi po dito, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Kaya ngayon pa lang po, magkaroon tayo ng pusong mapagpasalamat at tutuloy na manalangin sa ating Panginoon dahil siya ay ang Diyos na nakikinig sa ating mga panalangin. Yun po, and praise God for this morning, and patuloy po natin itaas Panginoon sa lahat ng ating gagawin, iisipin at sasabihin. Kaya praise you, Lord God in our life. Thank you po, everyone, and God bless us. Praise you, God. Ayan, napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Pagkaroon tayo ng isang pusong mapagpasalamat, a grateful heart. Amen. At kailangan natin ng preparation, maging humble, stay connected, and gawin nating lifestyle ang ating pananalangin. Amen. Kaya sa umaga pong ito, uli po, magandang umaga sa lahat po na nandiyan sa online. Itag po natin yung ating mga friends at mag-comment po tayo sa comment section. Kung meron po tayong mga prayer requests, i-type nyo lang po at mamaya po ipapanalangin po natin lahat yan. Amen. At simulan na po natin ang ating pananalangin sa pangunguna po ni Sister Gloria Cuenco para po sa ating President. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa umaga pong ito. Patuloy nga po, Lord God, kami po ay sama-sama na dumudulog sa iyo. Kami po ay nananalangin para po sa aming Presidente. Tunay nga po, O Diyos, patuloy na itinataas po namin ang aming mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos. Dalain ko nga po, O Diyos, patuloy na samahan mo siya lagi. Patuloy na bigyan mo po siya ng magandang kalusugan. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy na pangunahan mo po siya. Bigyan mo po siya ng katalinuhan na nagmumula po sa iyo. Dalain ko nga po, Lord God, patuloy mo po siyang samahan at ingatan, lalo na, Panginoon Diyos, sa ginagawa po niyan tungkulin para po sa aming bansang Pilipinas. Ang dalain ko nga po, O Diyos, tunay nga po, Lord God, dalain po namin na talagang maisulong niya, Panginoon Diyos, ang aming bansa, lalo na ngayon, Panginoon, na nahaharap sa maraming problema, katulad po na nangyari, Panginoon Diyos, sa flood control, na yung mga korupsyon na nangyari, Panginoon. Kaya andalahin ko nga po na sa pamagitan po niya, Panginoon, ay talagang magkaroon na po ng solusyon yung mga bagay na ito. At dalahin ko nga po, Lord God, pagkaisahin mo po sila. Hallelujah. Dalahin ko nga po, Lord God, na patuloy kang kumilos sa aming Pangulo na katulad po ng mga binabati ko sa Kanya, Panginoon. Lord, dalahin po namin, O Diyos, hallelujah, na Ikaw nga po, Lord God, ang patuloy na magbigay sa Kanya lagi ng katatagan, na patuloy nga po, O Diyos, hallelujah, magampanan po niya ng maayos at mabuti yung Kanyang panunungkulan sa aming bansa, ang Pilipinas, Panginoon.
Kaya ang dalangin ko nga po, Lord God, hallelujah, ano man pong plano niya o ano man po yung kanyang balakin, Panginoon, sa aming bansa, ay pangunahan mo po siya. Bigyan mo po siya ng katalinuhan na nagmumula po sa iyo upang maisulong po niya ang aming bansa. Naniniwala po kami, Lord God, na mahal mo po ang bansang Pilipinas at hindi mo ipahihintulot, Panginoon, na mangyari yung mga bagay, Panginoon, na hindi maganda, Panginoon. Lord, ang bansang Pilipinas ay para sa iyo at alam po namin na mahal mo po ang aming bansa. Kaya samahan mo po ang aming Pangulo sa kanyang pamumuno na maitaguyod po niya ng maayos at mabuti ang aming bansa. Salamat, maraming salamat po, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon Diyos, na pagpapalain mo ang aming bansa sa pangunguna po ng aming mahal na Presidente, Bongbong Marcos. Salamat po, God, sa iyo po namin pinagkakatiwala. Ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, Panginoon, ay patuloy na ingatan, samahan mo sila, Panginoon. Salamat po. Purihin ka sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise you, God. At ngayon naman po ay tinatawagan ko Sister Suraili para sa LGU. Sama-sama po nating itaas sa umagang ito ang local government units. Dear Lord, sama-sama po namin itinataas sa inyo ang mga local government units, ang provincial, municipal at barangay level dito po sa Bulacan at maging sa buong Pilipinas. Magpatuloy po ang maayos, makatao at magandang serbisyo sa bawat mamamayan. Lord, give us honest public servants and officials, mula po sa mataas hanggang sa pinakamababang posisyon. Give them hearts for the people. Huwag po silang maging makasarili, kundi isipin at gawin po kung ano yung makabubuti sa bawat Pilipino. Matugunan din po, Lord, yung mga needs ng bawat probinsya, municipal at barangay when it comes to mga infrastructure projects po, mga schools and hospitals, at mag-provide ka din po, Lord, ng means kung paano po ito na magagawa sa pamamagitan po ng mga tapat na tao na kailangan po na ng bawat isa ng mamamayan. Lord, maraming salamat po at tulungan mo din kami, Lord, amin po mga kababayan na lagi pong naaapektuhan ng pagbaha. Pagkaloob mo po yung mga pangailangan at lagi pong ligtas sa paulit-ulit na pagbaha dito po sa Kalumpit at sa iba pang parte po ng Bulacan. We also pray, Lord, earnestly sa mga governors down to barangay officials na bigyan mo po sila, Lord, ng wisdom, ng karunungan po, how to lead the people, at na may pagkatakot din po sa inyo. Bless them, maging mga plano po nila, gayon din po yung kanilang pamilya at kanila po mga opisyal na pinapasunod po nila. Salamat po, Lord, maging yung protection mo, yung mga nakaraan po, Lord, na mga panahon ng pagbaha at pagbagyo. Nakita namin, Lord, kung paano mo po kami iningatan at pinubide mo rin, Lord, yung aming po mga pangailangan. Kaya maraming salamat po, O Diyos, at patuloy na kami, Lord, ay umaasa na yung pong aming paglapit sa inyo ay may katugunan na at kami po, Lord, ay taus-puso na nagpapasalamat, Lord, sa kabutihan mo po sa amin. Salamat po sa protection mo. We are under your care at yun po, Lord, ang aming pinanghahawakan. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise you, God. At ngayon naman po ay dudulog natin sa panalangin ng revival po in the Philippines. Praise you, God. Samahan niyo po ako sa panalangin. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Panginoon, dakilang Diyos na aming Ama sa langit. Tunay nga po, Panginoon, na wala po kaming magagawa kung wala ka sa amin. Ikaw lamang po ang aming inaasahan. Ikaw lamang po ang aming
pinaniniwalaan, Panginoon, sa aming buhay. Kaya sa umagang ito, itinataas ko sa iyo ang mga churches dito po sa aming bansa, Panginoon. Alam mo po lahat, ang mga namumuno, ang mga leaders, workers, Panginoon, lahat ng mga churches dito po, Panginoon. Hallelujah, God. Ikaw po ang kumilos, ikaw po ang humipo sa kanilang mga puso, Panginoon, na ito na po ang oras para kami ay kumilos, maglingkod, Panginoon, at ibigay ang aming makakaya, Panginoon, para maibalik, Panginoon, ma-revive ang aming mga kapatiran, lalo na po yung mga tumalikod sa iyo, Panginoon. Muli mo pong pukawin ang kanilang mga puso, buhayin ng apoy, Panginoon, ng pag-ibig nila sa iyo, kung paano kanila nakilala sa simula pa lamang, Panginoon, ay muli, Panginoon, ibalik mo po ito sa kanila, O God. Hallelujah, God. Alam namin, Panginoon, na kaya wala ka pa, ay marami pang kaluluwa dapat na maabot ng iyong mga salita. Marami pang kaluluwa ang nauuhaw sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na maibahagi ang iyong salita, Panginoon, sa kanila, O God. Hallelujah, hallelujah, Lord. At alam namin na hindi ka po babalik ng hindi handa lahat, Panginoon. Lalo na ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na lagi namin dinudulog sa iyo, iniiyak sa iyo, Panginoon. Na maligtas po silang lahat, Panginoon, dahil yan po ang pinangako mo sa iyong mga salita, na kung kami sasampalataya sa iyo, ang buong sambayan na namin ay maliligtas. Kaya inaangkin po namin ang iyong pangakong iyon sa aming Panginoon, na hindi magiging huli ang lahat sa aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatid, ang aming mga pamangkin, Panginoon, tiyahin, tiyuhin, Panginoon, lahat po, mga magulang, parents, at lahat ng mga tao, Panginoon, na nandirito, Panginoon, na nasasakupan mo, O God. Alam namin, Panginoon, na ang susi lamang, Panginoon, ay magbalik loob kaming lahat sa iyo. Mag-init kami, Panginoon, sa paglilingkod at pagsishare na iyong salita, Panginoon. Bigyan mo kami ng boldness, Panginoon, na muli, Panginoon, na dalhin sila sa iyo, O God. Lalong-lalo na nga po ngayon sa mga nangyayari, Panginoon. Alam namin na marami ka ng signs, Panginoon, na malapit ka nang dumating, Panginoon. Kaya ihanda mo ang bawat isa, ang bawat puso ng iyong mga anak, Panginoon. Huwag mo pong ipahintulot na mahuli ang lahat sa kanila, Panginoon. Tunay nga po na nagsusumamo kami, Panginoon, na ibalik mo ang unang pag-iibig nila sa iyo, Panginoon. Marami na po kaming kapatiran na nawala, Panginoon. At inaangkin namin, Panginoon, na nanalig kami, nananampalataya kami, Panginoon, na kayang-kaya mo po silang ibalik lahat sa iyo, sa iyong tahanan, Panginoon. Hallelujah, God. Hallelujah. Kilala mo po silang lahat, Panginoon. Kaya nagsusumamo kami sa umagang ito. At inaangkin namin, Panginoon, na ang lahat ng mga churches sa Pilipinas ay iyong i-revive, Panginoon. Iyong pag-iinitin, Panginoon, pag-aalabi na kanilang mga puso, Panginoon. Lalong-lalo na ang mga leaders, pastors, Panginoon, evangelists, Panginoon. Hallelujah, God. Hallelujah. At lahat ng workers na tumatayo sa mga churches, Panginoon, ay ikaw ang mangunguna. I-anoint mo sila, Panginoon, ay yung banal na espiritu ang kikilos, Panginoon, sa bawat churches dito sa Pilipinas, Panginoon. Magkaisa po ang lahat, Panginoon, para po ma-revive ang lahat, Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat, Panginoon. Inaangkin po namin ang katagumpayan ng aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. At God. At ngayon naman po ay tinatawagan ko Sister Lucy Cunanan para po sa Nation of Israel. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa at samahan niyo po ako sa aking panalangin sa Nation of Israel. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na buhay, dakil at napakabuti, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus at sa gabay ng Banal na Espiritu, Ama, kami lumalapit sa iyong trono, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, sa iyong dakilang katapatan sa aming mga buhay. At sa umagang ito nga po ay magagamit mo kami sa panalangin, Panginoon, sa Nation of Israel. Dalangin ko nga po, Panginoon, ang bansang Israel na bayan mong pinili, na bayang minamahal mo, na tunay nga yung mga
Hudyo doon, Panginoon, na ikaw po ang hinihintay nila na Misaya. Panginoong Jesus, ikaw po ang hinihintay nila na Misaya, kaya po sila po ay magpakumbaba na sa iyo, lumapit na sa iyo, na tunay nga po na sila ay mahal na mahal mo, sila ay iniingatan mo, you are in full control of everything sa mga nangyayari po sa kanilang lugar sa bansang Israel. Kaya Panginoon, hipuin niyo po ang bawat isa at ingatan niyo po. Maging Panginoon yung mga mga Pilipino naroon, katulad po ng aking mga hipag, ng aking mga pamangkin doon, ng aking asawa. Ingatan niyo po sila doon at pagpalain. At lahat po ng mga Pilipino doon ay ingatan mo po. Lahat po ng mga tao doon ay kumilala na sa iyo, lumapit na sa iyo. Panginoon, tunay nga na silang lahat ay mahal na mahal mo. Ang bayang Israel, ang bansang Israel, ang lahat ng mga tao doon, na tunay nga na ang bansang ito ay pinili mo, na ito ay tunay nga na ililigtas mo kasama namin, Panginoon, na sino mang sumampalataya nga po sa iyo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming Ama at kami mga anak mo. Kaya po, O Diyos, sa iyo namin mapikakatiwala ang nation of Israel. Salamat po, pagpalain niyo po sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise you, God. At ngayon naman po ay tinatawagan ko si Sister Tinjoy para po sa LFCI. Amen. Thank you, Lord. Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa umaga na to. Once again, Lord, we are thanking you for this chance to pray for our church. And salamat, Panginoon, sa biyaya mo sa amin. We are acknowledging your grace, Lord God, and your love towards our church. Thank you for loving us so much. Thank you for gracing us ng napakalaking biyaya mo, Panginoon, every single day of our lives. Kaya salamat po, Panginoon. At sa oras nga po na to, ay nilalapit po namin sa iyo ang mga concerns po ng aming church, ng LFCI Kalumpit. Panginoon, I pray, Lord, sa leadership po ng aming bishop. Lord, salamat sa pagpapalakas mo sa kanya. Salamat not just physically but also spiritually, Lord God. And this month nga po, up to next month, ay siya ay mag-mission dito sa Philippines. Kaya we are backing him up in prayers, Lord God. Samahan mo po siya, Banal na Espiritu, sa lahat ng pupuntahan niya, sa lahat ng churches, bahay, Lord God, lugar na aapakan ng kanyang paa, maging ng kanyang team, Lord God, ay mararamdaman ang presensya mo, Panginoon, at ikaw ang makikita sa lahat ng misyon na gagawin nila, Panginoon. And we also pray, Lord, for favor and protection sa mga pupuntahan nga po nilang lugar, Panginoon. And provision, Lord God, kung ano man ang kanilang mga pangailangan sa mga missions na yun, Lord God. I believe, Lord, I greatly believe that if there's a mission, there's always a provision. Kaya naniwala po kami na hindi mo sila pababayaan, he and his team, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And we also pray, Panginoon, sa mga pastors po namin sa pangunguna ni Pastor John. Lord, patuloy mo siyang palakasin physically and spiritually. Lord God, give him wisdom, Lord God, kung saan kami ida-direct, Lord God, lalo na po sa matatapos na taon and sa pagsisimula po namin for next year, 2026. Kaya thank you, Lord. Also, we pray for comfort and strength, Lord God, especially this first Christmas, Lord, na siya ay mag-celebrate without Mami Sel. I pray, Lord, na ikaw ang maging kasapatan niya, Panginoon, ikaw ang maging kaligayahan niya, Lord God, this coming Christmas, ikaw ang maging kakumpletuhan niya, Panginoon, and everything, Lord God, we pray for na i-provide mo sa kanya this coming Christmas, patuloy na ikaw ang maging kaligayahan niya, Panginoon. Thank you, Jesus. Maging sa the rest of our pastors, Lord God, kay Papo, kay Direk, kay Pastora Sena, Lord God, Pastora Cynthia, Pastor June, Lord God, and sa lahat ng bumubuo ng mga pastors namin sa LFCI Kalumpit, patuloy na pagpalain, paligayahin, Lord God, and we pray for long and satisfying life for each and every one of them, Lord God. Patuloy na pagkaisahin mo sila as they lead our church, Lord God, in different areas, in different ministries. Lord God, I pray, Lord, na mapapurihan ka palagi sa kanilang buhay. And we always declare, Lord God, na lahat ng ginagawa nilang paglilingkod sa iyo ay hindi po mawawalan ng kabuluhan.
kabuluhan. In Jesus' name, in Jesus' name. And maging blessing din po sila, Lord God, sa mga family kung saan mo po, mga pamilya na pinagkatiwala mo po sa kanila. Praise God. Thank you, Jesus. And we pray, Lord, sa amin nga pong church. Lord, salamat sa protection mo. Salamat sa pag-iingat mo sa mga tao na nagbabantay sa amin church during nung flood, Lord God. Pati na ikaw mag-provide, mag-ingat, Lord God, sa kanila na nagbantay doon. Pagpalain mo sila sa sakripisyo na ginagawa nila para bantayan ng aming simbahan, Lord God. And sa naging kalagayan din po ng aming church during nga po nung baha. Lord, tulungan mo po pagkaisahin mo po ang bawat workers, Lord, na magtulungan sa paglilinis, pag-aayos nito, Lord God. And we pray, Lord, na magkaroon ng kaayusan sa aming church, not just physically, Lord God, sa organization, and even sa spiritual life ng bawat isa sa amin, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name, maging sa first ever service po namin ulit nga doon after po ng baha. Lord, salamat dahil binigyan mo kami ng biyaya upang makapag-service ulit doon. And dalangin namin na yung maging service namin tomorrow ay maging pleasing sa'yo, Panginoon, maging mabangong samyo sa'yo, yung pagpupuri namin sa'yo bukas, Lord God, hindi lang kami a-attend just to sit, Lord God, but to worship you wholeheartedly at marinig ang mensahe mo sa bawat isa sa amin. And maging nga po tomorrow, Lord God, ilalapit namin sa iyo ang simbahay lunch, Lord, yung new season. We pray for more supporters, Lord God, and maging faithful po kami sa paghahawak ng mga tao, mga simbahay, Lord God, na pinagkatiwala mo po sa amin. I pray, Lord, na matagpuan mo pong patuloy na nagtatapat sa iyo, yung mga leaders, yung mga heads, Lord, na itinalaga mo po dito. At magkaisa po kami, magkaroon ng isang puso, magkaunawaan, Lord God, sa vision nung simbahay po na ito. Kaya thank you, Lord. I-guide mo din po si Pastor John for leading us sa lunch po tomorrow. In Jesus' name. I also pray, Lord, for healing sa may mga sakit po sa amin church, even during the flood, mga naapektuhan. Lord, we pray for complete healing and recovery in Jesus' name, hindi lang sa kalakasan physical, Lord, kung may mga nawala man sa materially sa kanila, we pray for your provision, Lord God, and comfort also. And sa mga may sakit din po, inner, Lord, sa kanilang mga heart, minds, Lord God, we pray for healing right now to flow in Jesus' name, in Jesus' name. We also pray, Lord, sa pagsama po ng Banal na Espiritu sa lahat po ng ginagawa namin. Lord, we will not continue kung hindi mo po kami sasamahan. So Lord, I pray na ang bawat workers po ay mapuno ng Banal na Espiritu mo. Nang sa gayon, Lord, lahat ng ginagawa po namin ay mag-ugat, Lord God, sa pagmamahal namin sa iyo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And we pray, Lord, for you to strengthen every areas po ng aming church, Area 1, Area 2, and Area 3. Lord God, I pray for more support, Lord God, and unity din po ng mga leaders na itinalaga mo po sa bawat areas. In Jesus' name, Jesus' name. And we also pray, Lord, for proper consolidation po ng mga new souls, especially na may bago po kaming season. And we believe, Lord, na you will entrust us with new souls, Lord God. We pray na maalagaan po namin sila ng maayos at makita namin sila na tupa na talagang pinagkatiwala mo sa amin. Kaya aalagaan namin sila, Panginoon, ng may pagtatapat sa iyo. In Jesus' name. In Jesus' name. And I also pray, Lord, for you to strengthen and bless the ministries, Lord God, na hinahawakan po namin yung mga nag-head po dito. I cannot mention everyone, Lord God, but you know them all. Kaya ikaw na pong bahalang magpala, Lord God, magbigay ng pabor, Panginoon, sa mga leaders na humahawak po ng bawat ministries. Matagpuan mo din po kami na tapat at ginagawa yung best namin in these ministries, Lord God. In Jesus' name. And also we pray, Lord God, sa mga tao who work behind the scenes. Hindi man sila nakikita, hindi man sila minsan na-appreciate, Lord God. But I know na walang nalilingid sa iyo. Nakikita mo ang bawat isa na nagtatapat at naglilingkod sa iyo. So Lord, I pray for special blessing dun po sa mga tao na nag-work behind the scenes for your kingdom. In Jesus' name, in Jesus' name. And I also pray, Lord, for faithfulness nga po and purity, Lord God, physically and spiritually ng aming ng mga workers, Lord God, and even, Lord, lahat ng members ng church ng LFCI. Lord, ano man yung nangyayari sa mundo, I pray, Lord, na i-separate mo po, Panginoon, makita, i-set apart mo po, Panginoon, ng mga anak mo, makita ang kaibahan sa amin, the way we react, Lord God, sa mga issues ng
nangyayari, nababasa namin sa social media, Lord, through our post, Lord God, through our stories, sa mga comments namin, sa pagla-like namin, Panginoon, makita po sa amin ang kaibahan bilang mga anak mo, Lord God. In Jesus' name, in Jesus' name. And also, I pray for rest, Lord, kapahingahan ng mga napapagod physically and spiritually. Makita po namin ang kapahingahan, Panginoon, palagi sa presensya mo, Lord God. And naisin po ng bawat isa every time na napapagod yung isip, yung puso, yung katawan, Lord God, na hanapin ang kapahingahan sa presensya mo, Panginoon. In Jesus' name. And higit sa lahat, Lord, we pray na sa lahat ng ginagawa namin, ikaw po ang mag-glorify, Lord God. Palagi mo po ipaalala sa amin na lahat ng ginagawa namin is not about us, not about our church, but all about you, Lord God. And ikaw lang yung isa-isip namin, isa puso namin every time we are doing anything, Lord God. Hindi lang yung ginagawa namin sa church, pero yung ginagawa namin sa pang-araw-araw na buhay namin. Panginoon, maitaas po yung pangalan mo at makita ka sa amin sa bawat ginagawa namin every day. Kaya salamat po, purihin ka sa umaga na to, and we are giving you back all the glory, praises, and honor. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise you, God. Muli po, inaanyayahan ko ang bawat isa na i-type po ang ating mga prayer requests bago ko po tawagin ang susunod na mananalangin. Type niyo lang po lahat ng prayer request niyo para po mapag-pray ni Sister Jessie Reyes para po sa ating mga prayer requests. Amen. Sige po, let's pray for our prayer requests. Okay, Lord. Praise you, God, for the life of Ate Gege and Kuya Carl Sabino. Salamat, Lord, at mataas at nakapasa po si Kuya Jeff sa exam niya. Thank you, Lord. And we are praying for good health sa family, both side. Smooth process po sa mga papers ni Kuya Jeff. And blessings and favor sa mga pastors and leaders ng church. Blessings sa church. Safe travel for Bishop. Thank you po. They are already here. Thank you, Jesus. And kay Sister Justin Del Rosario, we pray God for, we thank you for everything, Lord Jesus, for all the love, blessings, favor, and always sustaining us every day. And we are praying for family salvation, protection, and favor for Julia, Simbahay growth, good health for everyone, and success of our CCCA Christmas concert, provision for today, his tatay's 86th birthday. And we declare, Lord, good health for Tatay Juan. We declare joy in his heart, peace, Lord, and a sharp memory. In Jesus' name. In Jesus' name. And for Sister Julie Sunga, thank you, Lord, sa financial blessings. And we pray for Simbahay po sa Sunga family. Gamitin mo po siya, Panginoon, kanilang buong sambahayan. And physical and spiritual strength po para sa kanila. In Jesus' name. Kay Tatay Fabi Halili, we pray po sa kagalingan, Lord, ng kanyang kapatid, Carmencita Avegona. We pray, Lord, na muli siyang makalakad, Lord, at bigyan mo pa po siya ng mahabang buhay. In Jesus' name, in Jesus' name. And kay Sister Espe Reyes, thank you, Lord, for everything. And we declare salvation for Reyes Torres Galang family, protection, guidance, and good health for our family, right direction, and God's best for Kuya, for DJ, long life, promotion, and success for my children, for her children. In Jesus' name, Lord. Amen. And kay Sister Avelina Almasan, thank you, Lord, sa trabaho na pinagkaloob mo po sa kanyang, nasa pinag-pray niya po kay Jonel. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kay Sister Nene Santos, thank you, Lord. We pray salvation for her family. In Jesus' name. In Jesus' name. And sa inyong lingkod po, Panginoon, salamat po sa miracles, sa good health, sa protection, sa peace, sa provision. And we declare, God, long and healthy life for our family and sa lahat pa po, Panginoon, for everyone.
And we still pray for provision, healing for the sick, and later po sa check-up ni Daddy, Lord, we pray na normal results po, good results lang po. In Jesus' name. And I declare din po, makapapabookbind ko na po yung aking thesis, Lord God. And I also pray for our marriage preparation. Ikaw po, Panginoon, ang mag-lead sa amin. Be glorified in Jesus' name. Amen. And kay Sister Nelia, Lord, protection ni Lord sa buong family. Healing lalo na si Aziel na kanyang apo sa tuhod, sa kanyang ubo at sipon. And i-provide po ng Panginoon ang lahat ng kanilang pangangailangan financially. Ingatan ni Lord si Kuya Nelmar sa South Korea. I-bless mo po, Lord, ang kanilang factory na pinagtatrabahuhan. At more blessings sa mga business na pinagkatiwala mo po sa kanila. In Jesus' name, in Jesus' name. And kay Sister Nora, thank you, Lord God, sa lahat ng trials na napagtagumpayan nila dahil kasama mo po sila. All glory belongs to you, Jesus. And we declare, Lord, excuse me, makasama na po si Lovely, Lord, and si David sa pagsamba muli in Jesus' name. Makahanap na po ng work si Aaron, Lord, na may malaking salary, Lord, at makatulong po siya sa dalawa niyang kapatid na nag-aaral. And patuloy, Lord, na maayos at malakas na body sa kanilang mag-iina. And sana na po, ikaw na po ang bahalang humubog pa sa karakter po ni Brother Alvin. At sana po ay ikaw din po ang mag-examine ng kanyang puso, Lord, at magpatuloy siya sa pagbabalik sa loob sa church, Panginoon. Thank you, Jesus. And para po kay Sister Cathy, Lord, patuloy na pag-iingat at proteksyon sa kanilang buong pamilya, lalo na po sa kanyang mga anak, kay Cindy at Pauline. Ingatan, Lord, sa kanilang pag-aaral at sa anumang sakit. Protection, Lord, at blessings sa trabaho po ni Kuya Dennis, Lord, sa Davao. And gayon din po sa work po niya, mag-ingat at sa kanyang mga kapatid na nasa abroad, kay Kuya Aris at Kuya Carlo. God bless po sa lahat. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord. And God, we are praying for Brother Cesar Santos. Thank you, Lord Jesus Christ. We pray for spiritual revival, God's divine provision, God's divine healing, and God's divine protection. In Jesus' name. And kay Sister Gloria Cuenco, makabalik na po sa work si Kenneth, and good health po and long life, salvation ng family, ng Cuenco family. In Jesus' name, in Jesus' name. Kay Sister Lucila San Jose, Lord, good health for them in Jesus' name. Brother Steve Canlas, bless mo po ang kanyang work at God's will sa iyong kalooban para sa iyong kadakilaan in Jesus' name. Kay Brother Benny Gregorio, salamat Lord sa favor po sa kanilang pamilya. And sa kagalingan po, we pray for kagalingan ng ubo at sipon. Nawa, Lord, gumaling na po sa biyaya mo. In Jesus' name, in Jesus' name. Kay Sister Teresa Escartin, thank you Lord for blessings, sa love, sa family po nila. And we pray for salvation, wisdom, provision, and good health po sa buong family. In Jesus' name. Kay Sister Sonny Sugitan, Lord, thank you God for opportunity to go, Lord, sa Mount Peniel. And thanks po, Panginoon, sa financial blessings. And we pray, Lord, for salvation po ng kanilang family, loved ones, Candelaria, Sugitan, Chongson, and Sanchez family, and more souls to win, more sales sa kanyang business, sa real estate, and more souls pa nga po sa kanilang simbahay, Lord, attendees, in Jesus' name. Kay Brother Michael Chico, Lord, thank you, Lord, for everything. Bless him, Lord. And kay Brother Nick Daluz, guidance and protection for whole family. And praying po sa board exam ng kanilang apo, Lord, na makapasa. In Jesus' name.
And kay Pastora Sena Cortez, thank you, Lord God, for all the protection and favor to them. And we pray for the whole family and clan to be saved. Cortez, Salonga, Marcelino, Bernabet, Aliara, and Hoviliano. In Jesus' name, Lord, salvation for them. Hey, Sister Tinjoy Kagyat, Lord, salamat, Lord, dahil tapos na yung kanilang first block by your grace. Praise the Lord. And we pray for protection sa flight po, bukas po ni Brother Elmer. We declare, God, hipuin mo po lahat ng mga passengers doon, even the pilot, lahat po, Panginoon, magiging safe ang lahat hanggang po sa makabalik po ulit siya sa kanyang pagtatrabahuhan. In Jesus' name, Lord God. And we pray also for restoration of her family, Lord God. Alam po namin na you are working everything for their good. In Jesus' name. And wisdom and consistency for school niya po sa Bible school in Jesus' name. In Jesus' name. And Lord, we are praying also for Pascual family. Thank you that you're good all the time. And we pray na palagi ang pag-iingat sa kanilang buong pamilya at maayos na kalusugan at kalakasan po sa araw-araw. Pagpalain niyo po silang lahat in Jesus' name. And kay Brother Ogie Aguilar, thank you, Lord, sa mga answered prayer niya po. And thank you, Lord, sa buhay at kalakasan. Thanks po sa bawat araw, nagigising sila. Thank you po, Lord, sa pag-iingat sa buong family. At ganun din po mga kapatiran sa bawat isa. Thank you, Lord. In Jesus' name. Thank you, Jesus. And Lord, yung mga prayer requests po sa aming live. Thank you po sa mga nakasama namin, Lord, dito. Hanggang ngayon ay patuloy na naniniwala na ikaw ay sumasagot ng Diyos. Thank you, Jesus. Kay Sister Arlene Mercado, thank you po. Pagpalain niyo po sila. Kay Mimi, kay Pastora Sena, Sister Tin, Nanay Oyi. Thank you, Lord. Sister SP, palain mo po silang lahat, Lord. At sa mga may prayer request po, thank you, Jesus. Ayun nga po, napag-pray na po namin, Lord, na makabalik na po sa work. Sige, Kenneth. In Jesus' name. Jesus. And sa family po ni Mimi, sa Barleta Mercado, Lazaro, Martin, Maclang, Liban, Gregorio Garcia, Fajardo, Candelaria, Bayota, Sarmiento, Kabungkal, Alvarez, father and mother sides, restoration, protection, guidance, salvation, breakthrough, and be on fire for God. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. And po, we are praying na palagi pong maging maayos ang mga leaders sa aming church, Lord God. Kausapin mo po ang bawat leaders, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. We pray sa ubo po ni Loveline na mawala na po. Sana magkaroon din po ng financial breakthrough. In Jesus' name, Lord, sa Santos family. In Jesus' name, God. Saka po si Tatay Nestor na nasa Sacred Heart po, we pray for instant healing. Ano man po yung sakit niya right now. In Jesus' name, healing flows in Tatay Nestor's body. In Jesus' name, Lord. And we are praying also for Bishop Israel Sanoy and Pastora Edna May Sanoy na more strength, blessings, protection, and guidance in Jesus' mighty name, lalo na po sa first mission po nila ngayon. Ikaw po ang sumama sa kanila. In Jesus' name, in Jesus' name. Even kay Brother Ronald, Lord, we pray na kayo po ang sumama po sa kanilang pamilya. In Jesus' name, bless them, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, Lord, we know that everything that we have prayed and declared, mangyayari po yun sa pamagitan ng kapangyarihan na pinagkakaloob mo po sa amin. Gamitin mo po kami para sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa na nakasama po namin to pray. And pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. And reminder po, bukas po ay linggo. So magkita-kita po tayo sa church. And God bless you all po. Thank you po. Shalom.
Tayo'y lumapit sa Diyos sa panalangin. Laman ng puso sa Kanya ay sambitin. Pangangailangan at suliranin sa Kanya ay ilapit. Siya ay nakikinig sa panalangin. Siya ay tapat, sa atin ay nagmamahal. Kanyang biyaya ay laging sapat. Sa karamdaman at kahinaan, sagot niya ay kagalingan. Siya ay tumutugon sa panalangin. Ang Diyos sa atin ay tunay na nagmamahal. Mga pangako niya ay may katuparan. Tayo ay magkaisa, lumapit sa Kanya. Pagpapala niya sa atin ay laan. Tayo'y lumapit sa Diyos sa panalangin. Laman ng puso sa Kanya ay sambitin. Pangangailangan at suliranin sa Kanya ay ilapit. Siya ay nakikinig sa panalangin. Siya ay tapat, sa atin ay nagmamahal. Kanyang biyaya ay laging sapat. Sa karamdaman at kahinaan, sagot niya ay kagalingan. Siya ay tumutugon sa panalangin. Ang Diyos sa atin ay tunay na nagmamahal. Mga pangako niya ay may katuparan. Tayo ay magkaisa, lumapit sa Kanya. Pagpapala niya sa atin ay laan. Sa atin ay tunay na nagmamahal. Mga pangako niya ay may katuparan. Tayo ay magkaisa, lumapit sa Kanya. Pagpapala niya sa atin ay laan. Pagpapala niya sa atin ay laan.